Mga kapatid, sino sa inyo ang nagbabalak ng business, hanap buhay o pagkakakitaan? Palagi kapag may ganito tayong plano, dapat ay kasama natin si Lord in all works that we do. We should offer it to Him. Dapat matalas ang pakiramdam natin when God is guiding us away from a particular venture. Maaari siyang magbigay ng direction through various means that is aligned with His word and character. At ito ang mga signs na maaaring ipinapaiwas ka o hindi ipinapatuloy sa iyo ang business na naiisip mo. Seven signs that God is guiding you away from a particular business venture. Number 1, lack of peace. Kung wala kang nararamdamang kapayapaan, alanganin ka, kinakabahan ka, kapatid, pakiramdaman mong maigi. Manalangin ka, na-guide ka ng Holy Spirit. Then, kung malabo at hindi nawawala ang negativity sa pakiramdam mo, this could be a sign, a signal na hindi ito aligned sa plano sa iyo ni Lord. Sa Colossians 3 verse 15, encourages believers to let the peace of God rule in your hearts. If peace is absent, it might be wise na i-reconsider mo. Number 2, conviction through Scripture. God's Word is a primary way. Number 1 yan, read the Bible. Nakikipag-usap ang Diyos sa atin sa Bible. If Scripture leads to a conviction ang business na iniisip mo does not align with biblical principles, it could be a sign. Sa Psalms 119 verse 105, ang sabi sa atin, your word is a lamp to my feet and a light to my path. So, nire-remind tayo na isik ang guidance sa Bible. Number 3, closed doors. Minsan, circumstances, mga circumstansya, mga pangyayari indicates God's direction. If you encounter insurmountable o hindi malagpas ang obstacles o mga setbacks, it might be God closing a door. Sa Revelation 3 verse 7, sabi sa atin, He who opens and no one shuts, and shuts and no one opens. Number 4, lack of integrity or ethical concerns. Kung ang business na naiisip mo, kapatid, ay sisirain ang values mo o ang pagiging totoo mo sa Diyos, then hindi ito mula sa Diyos. Sa Proverbs 10 verse 9, ang sabi sa atin, He who walks with integrity walks securely, but he who perverts his ways will become known. Number 5, godly counsel. Seek the advice ng mga mature na Kristiyano sa inyong Christian community. Sa Proverbs 11 verse 14, pinapaalalahanan tayo, where there is no counsel, the people fall, but in the multitude of counselors there is safety. Kung sakaling advice na makuha mo from mature believers ay significant concern, maaari nating i-take ang kanilang advice. Number 6, misaligned motives. Reflect on your motives, kapatid. Reviewin natin ang motibo natin sa business na gusto nating itayo. If they are primarily based on the greed or selfish ambition rather than glorifying God or serving others, it might be time to reevaluate. So James 4 verse 3 highlights, you ask and do not receive because you ask amiss, that you may spend it on your pleasures. At number 7, persistent unease after prayer. Continually seek God's wisdom through prayer. Patuloy lang tayo sa pagdarasal. Sa James 1-5, pinapangako sa atin, if any of you lacks wisdom, let him ask of God, who gives to all liberally and without reproach, and it will be given to him. Kung sakali may bagabag ka pa rin pagkatapos mong manalangin, maaaring indikasyon ito, kapatid, na hindi mo dapat ituloy. Sa pag-unawa mo ng God's wisdom, kapatid, and God's guidance, remain open to the Holy Spirit's leading. Magtiwala sa spiritual na wisdom na ito. God is faithful and His plans for you are for good and not for harm. Basahin mo yan sa Jeremiah 29:11. Hanapin mo ang direksyon ng Panginoon with an open heart and be ready to follow wherever He leads. Tara, kapatid, manalangin tayo. Maaari kang yumukod o ipikit ang iyong mata at damhin ang presensya ng ating Panginoon. Panginoong makapangyarihan at dakila, salamat sa iyong gabay sa aming buhay. Sa aming pakipagsapalaran sa buhay na ito,
Sa plano naming magnegosyo, we humbly ask for your guidance. Ang iyong bendisyon ay essential sa aming success at kami ay nagtitiwala na kami ay iyong gagabayan sa tamang direksyon. Help us to make decisions that honor you and bring good to others. Lord, please grant us the strength and resilience to overcome challenges and setbacks. Alam namin ang paglalakbay dito sa mundo ay hindi madali, but we trust that you will be with us in every step of the way. Tinataas namin sa iyong kapurihan ng lahat sa pangalan ng aming tagapagligtas na si Jesus. Amen.